Mainit na balita. First off, I'd like to thank Congressman Rodante Marcoleta for his offer to be my lawyer in the impeachment case. I appreciate it because he's a very good lawyer. He's a brilliant lawyer. In fact, he pointed out to me points during the committee hearing that as a lawyer, I was not able to see. So that shows his astuteness in the law. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, malihiyas na integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. Congressman Marcoleta offers himself as your lawyer in case tutuloy yung impeachment case against you. Will you accept the offer? No, I think, well, first off, I'd like to thank Congressman Rodante Marcoleta for his offer to be my lawyer in the impeachment case. I appreciate it because he's a very good lawyer. He's a brilliant lawyer. In fact, he pointed out to me points during the committee hearing that as a lawyer, I was not able to see. So that shows his astuteness in the law. But I feel that he will better serve the country if he remains as a member of the House of Representatives. That is what is important right now. We need good public servants, good leaders, good officials in government. And I assure everyone that we already have lawyers helping us. In fact, the moment that Franz Castro announced last year that they are planning to file an impeachment, we already talked to lawyers who will handle the impeachment case at the time. But now, cases pala, 3. So we just need more lawyers. And we already discussed this with the first team that we hired as lawyers. Him. PDP is my party. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, malihiyas na integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. Kung hindi man ito kampanya, pero kung kandyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now about nga to Luzon, botohan ninyo si Marcoleta kasi mahusay yan. Si Doc Willie Owens. Panahon. Okay, si Marcoleta po ay willing na maging abogado. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Alam nyo, maraming binunyag dun sa speech niya dyan sa may sumama. Caravan niya tayo ng mga caravan ng PDP candidates, no? O, hindi ko alam kung anong caravan yun. Okay. Kaya po nawawalan daw ng panahon ang Quadcom o yung itong kongreso kasi sinusulong niya yung isa sa sinusulong ni Marcoleta yung mapababa yung kuryente natin pero hindi po nasasalang yung mga panukalang batas para sa mamamayang Pilipino dahil po diyan sa busy yung Quadcom saka uusig sa mga Duterte. O, tignan nyo po. Meron po sila dyan sa Quadcom. Meron sa Quadcom na paulit-ulit nilang iniimbitahan. Tignan nyo sila yung maganda ng pangalan nun. Yung kasama ni Mayor Alice Go. May isa pa siyang batang kasama, yung maganda. Paulit-ulit po nila yun.
Kahit alam naman natin na hindi po yan yung mastermind, hindi po yan yung, di ba? Gustong-gusto nila pabalik-balik. Tapos nakakulong ba yun Nakakulong pa ba yung mga yun? Sino ba yung maganda na yun? Si Cassandra Ong. Cassie Ong. Paulit-ulit kahit yun lang naman. Paano ka napunta pa? Kung ano-ano lang. Sa tingin nyo ba mastermind yun? O, sino pong may mga drawing pa sila? Laging nasa taas si Digong. Yan si Garma, ilang beses ding umattend dyan. Marami silang pabalik-balik na pina-attend eh. Tapos, kaya nga sabi rito, di ba, ang pangunahin ninyong tinutumbok Duterte. Pero bakit hindi nyo nag-announce na po si Barbers eh. Hindi na po nila pababalikin si Pangulong Duterte. Kahit ituloy pa yung Quadcom, hindi na po nila pababalikin. Bakit yung iba pabalik-balik? Bakit si Tatay Digong? Ito, sabi nga nito ni Almel, not invited, hindi ba si PRRD ang main character ng drug war? Sino invited? Si Trililing na nagpatunayang nagrepresenta ng fake bank accounts, fake witnesses at evidence? Bakit hindi nyo lang tigilan niya? Correct. Si Duterte yung pinupunta riyan nyo na pinaka main character ng drug war eh. Bakit minsan nyo lang tinawag? Siyempre, simple lang po yan. No? Alam nyo po kung bakit? Napahiya sila eh. Nung pinatawag nila si Duterte, pinagmukha po silang mahihinang nila lang ni Duterte. Yan pa isa, lalo pa sumikat si Duterte. Tapos nakita po yung mga na sila pala ay mga walang alam sa batas. Meski po yung nagdudunong-dunungan na si Luistro na ipakita po, bakit pa nila uulitin? Bakit pa sila? Para mapahiya ulit sila? Yun lang naman yun. Before Duterte umattend sa Quadcom, dami nila, parang masamang tao si Duterte. Isang attend lang ni Duterte. Meron pa ba silang nasasabi na si Duterte ang Hindi na. Hindi na nila matukoy. Yung ugnay-ugnayang kay Duterte ng lahat. Hindi nila Wala silang makita O kaya hindi nila padadaluhin muli. Tama si Marcoleta. Masyadong naging busy yung Kongreso, nakalimutan yung tunay na trabaho. Ang tunay na trabaho ng Kongreso, gumawa ng batas para maibsan yung paghihirap ng tao. Katulad niyang kuryente. May mga panukalang batas pala si Marcoleta para mapababa yung singil sa kuryente. Hindi maasikaso dahil busy sa Quadcom lahat. Nakakahiya. Yun na lang ang pinagkabalahan nyo. Hindi naman mapapakulong si Duterte. Kasi pinapipirma nila ng waiver, pinaano nila. Putya, nung sinabi ni Duterte na pumirma tayong lahat, walang gustong pumirma. Ano yung gusto nyo? Kita niyo yung gusto nila. Pinakita ni Duterte kung anong uri ng mga congressman to. Pumirma ka ng waiver, pero hindi kami magpipirma ng waiver. Kahit na kailan. Correct, wala sila napatunayan. Binuweltahan pa nga sila ni Duterte. Ano sabi ni Duterte? Michael Yang kayo ng Michael Yang. Putya, wala palang kaso si Michael Yang. Parmali, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Anong tawag doon? Yung Pogo, Michael Yang. Puta, kala mo si Michael Yang, yung daig pa yung godfather doon sa pelikula ni Al Pacino.
Lahat nakasawsaw si Michael Yang. Tanungin nyo kung may kaso si Michael Yang. Wala pala ni isang kaso si Michael Yang. Anong ginagawa nyo? Pinoproject nyo lang si Michael Yang na pinakamasamang tao sa buong Pilipinas, pero wala palang kaso ni isa? Ano yun? Akala ko talaga kasi mula Parmali, Michael Yang. Pogo, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Tapos, yun ang kaugnayan ni Duterte sa lahat. Si Michael Yang kasi naging economic advisor niya. Akala ko wanted si Michael Yang. Hindi nga, pero biro. Akala ko nagtatago, wanted. Yung pala walang kaso. Sabi ni Duterte, ni Tatay Digong paikot-ikot lang sa Davao, hindi nyo kasuhan. Ano ba? Bakit nga? Yun nga ang tanong. Bakit wala palang kaso? Hindi ko po alam. Nagtatago? Hindi po nagtatago, sabi ni Tatay Digong. Hindi po nagtatago, wala pong kaso. Wala po silang nakasampang kaso. Lagi lang siyang kasama sa Matrix. Alam niyo yun? Lagi lang po siyang kasama sa Matrix. Sinabi po ni Tatay Digong, ba't hindi nila kasuhan kung merong ikakaso sila? Uwian agad, konting ulan, uwi. Kaya ba nawala ng tao? Umuwi na dahil umulan? Iba po, hindi nyo naintindihan yung sabpina eh. Si Duterte nga may sabpina eh. Yung sinasabi ko po, kaso. Si Pangulong Duterte may sabpina, si BP Sara may sabpina. Ang sinasabi ko ay wala pala, imbitasyon pala kay Ang unawaan niyo po yung sinasabi ko, wala palang kaso. Nagulat po ako, sabi ko. Nagulat ako eh. Ganun po talaga kami yung vloggers. Siyempre, kinakailangan maging maingat tayong mga vloggers, no? Tinatanong nga kung matutuloy ba. Mukhang matutuloy naman. Wala rin naman problema doon kasi hanap buhay namin 'to eh. Ito nga sinasabi ko eh. Yan po yung race para po kami yung mga, 'di ba, may mga delikadong hanap buhay, halimbawa piloto. Araw-araw ka pwede mag-crash yung eroplano eh. O yung mga umaakyat sa mga building. Dito po sa BGC, meron dito yung mga naglilinis ng mga salamin. Delikado yung mga trabaho na yun. Yan po, parte po yan ng parte po yan ng aming, hindi ko kilala kasi si Michael Yang eh. Before po kasi tong Quadcom, ini-involve na siya sa lahat. Tapos nung narinig ko nagsasalita si Tatay Digong, talaga walang kaso yan. Okay. Yung sinasabing pinagkikitaan namin yung nagrarally, di ba? Pupunta kami ron, mataas ang views. O bakit? Di magbabad din kayo dyan. Yung mga Marcos loyalist vloggers. Bakit ayaw nyo magbabad? Wala rin yata nanonood sa kanila. Ngayon, alam nyo na konti na lang talaga kayo. Bakit marami nanonood kahit yung mga hindi sikat na vlogger ng Duterte? Marami na sumikat na vlogger ng Duterte dahil dyan sa rally. Okay, punta po tayo rito. Isa pa pong sinabi ni binanatan niya po yung mga pinapipirma na unity. Ang bilis nila magsalita na unity, no? Martin Romualdez, asikasuhin natin yung unity, BBM unity.
Binara sila ng Marcoleta eh. Ano, simple lang sinabi ni Marcoleta. Banggit kayo ng banggit, promote kayo ng promote na unity. Paano magkakaroon ng unity? Ini-impeach nyo yung Vice President. Correct. Ang unity na campaign promise mo, Mr. Marcos, yung unity na campaign promise, no? Ni Mr. Marcos, bigo. Bakit? Yung kapartner mo nga, hindi. Yung kapartner nyo nga, paano hindi mabibigo? Yung kapartner mo nga nananawagan na unity and continuity, sinipa nyo eh. Hindi naman sinipa na literal, no? Napalayas nyo sa pwesto eh. Di ba? Ka-unity mo, hindi mo nga ma-unite eh. Ka-unity nyo nga, o nagdala mismo sa unity, nagpanalo sa unity, hindi nyo ma-unite. Paano nyo ma-unite yung buong bansa? Ni-unite nyo yung mga kalaban nyo, yung mga nanira sa inyo, katulad nito Makabayan Black, yung mga nanira sa inyo, katulad nitong Dilawanan Kakamping. Yan ang ka-unity nyo ngayon. Laban sa ka-unity, laban sa nagpanalo sa unity. Opo, kiniklaim namin na kami nagpanalo. Kitang-kita nyo naman eh. Kaya naming mag-rally ng ilang araw, sunod-sunod. Eto, atin-atin lang ha. Pinalalayas na nga namin eh. Yung mga nagrarally dun eh. Sinabihan na nga namin, uwi na po tayo. Tapos na po ang rally. Hindi kami alis dito. Kita nyo? Ganun po katindi yung mga Duterte supporter. Hindi sila alis sa EDSA's line. Putya kayo, umulan lang, naglaho na eh. Second day, wala na second day. Wala na po second day.